Tapos na yung celebrate tayo ng Kapaskuhan. Ano ba, paano natin isinelebrate yung Pasko? Sa ating mga Kristiyano, kahit iba yung ano nila, tuwang-tuwa sila Pasko ngayon, doon din ako. Sa atin yung mga Kristiyano, dahil alam natin kung sino ang sineselebrate natin, paano natin isinelebrate ang Kapaskuhan. Siguro, kung ikaw, anak ng Diyos, kung isinelebrate mo yung Kapaskuhan, dapat mayroong pag-worship sa Panginoon, pagsamba. Sambahin ang Panginoon dahil kapanganakan ng ating dakilang Panginoos. Diba? Sambahin ang Panginoon dahil isinilang ang dakilang Panginoos sa bahay noong 25. Hindi ako nagbiyahe. Ipuyat kami kasi may daming order na puto. Si Mrs. natulog, mga bata, siguro natulog sa taas. Ako na lang yung mag-isa. Ang ginawa ko, nag-pray ako, nagbasa ako sa text ko na dadali dito. Pagkatapos, nagbukas ako ng video sito. Kanta ako ng Christmas song. Pagkatapos, basta, inabot ako mga alas 3 ng media. Natigil yung pagkanta ko nung may tumawag sa akin. Kuya, pwede pamaniho kasi may aksidente. Diyan para yung si Dennis. So, kinatay ko yung video sing ko, dinala ko sa hospital yung tao. So, natigil yung pagkakanta ko. Pero, nauna mo na yung pag-worship sa Panginoon. Dapat ganito tayo. Tuwing i-celebrate natin ng Christmas, dapat andyan yung pag-worship sa Panginoon. Huwag natin kalimutan kung anong mensahe ng Panginoon. Bakit siya ay isinilang? Sa buhay natin ng mga Kristiyano, alam na natin na si Kristo isinilang para sa atin. Dapat mamuhay tayo na may kabuluhan sa ating buhay. Dapat ipinanganak din si Kristo sa ating puso. Hindi yung pinanganak si Kristo sa ating salita lang. Dapat ipinanganak si Kristo sa ating puso at damdamin. Dahil yun ang rason kung bakit na nagsiselebrate tayo ng Christmas. Yun ang rason kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Sa Facebook may nakita ako yung parang corona. Yung kalahati, Christmas Day ko rin nakalagay dito. Sabi niya, tapos nilagay nito, this is the season. So, tama. Yung Christmas Day ko, kapanganakan ni Jesus, yung kalahati, tinik. Nakalagay dito, this is the reason. So, yun yung dapat na mensahe na dapat alalahanin natin sa pag-celebrate natin sa Christmas. Ibinigay si Kristo, ibinigay si Jesus, ipinanganak si Jesus para sa atin. Yan ang plano ng Diyos para sa atin. Yung kamatayan ng Jesus, yun yung pagliligtas sa atin. So, yan ang unang rason kung bakit isa-celebrate natin Christmas. We celebrate Christmas because of the message. The message is of the Lord. Number 2, we celebrate Christmas
Christmas because of God's favor. Ano ito yung God's favor? Kung ating babasahin dito sa 26, nalagyan ko dyan ng 28. Sa 28, sabi dito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Yun yung isang mensahe ng Diyos para sa atin, kaya i-celebrate natin yung Christmas. Kasi, kinalugdan tayo ng Diyos. Mapalad tayo. Si Maria ay mapalad. Ang daming babae sa Galilea, sa Nazareth. Bakit siya pinili ng Diyos na magdadalang tao sa ating Panginoong Hesus? Sumat di yan intindihan ng Maria. Kung nag-iwan tayo ng Pasko na hindi natin masyado naintindihan, baka sa sunod na Pasko, naintindihan natin. Kung bakit pinagdiriwan natin ang Pasko na? Sabi dito, we celebrate Christmas because of God's favor. Kinalulugdan tayo ng Diyos dahil minahal tayo ng Diyos. Diba? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun yung mensahe ng Christmas. Ipinanganak si Kristo dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Dahil tayo ay lumbok na sa kasalanan. Wala na tayong paraan pa na gagawin natin para tayo maligtas. Kasi nagkasala na ang ating mga magulang, si Adan at si Eva. Tapos na nagkasala at minanan natin. Subalit, dahil sa God's favor, dahil kinalulugdan tayo ng Diyos, kinaawahan tayo ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, kaya si Kristo isinilang. Dahil kinalulugdan tayo ng Diyos, hindi mangyari ang isang pagsilang kung hindi isinilang si Jesus, kundi tayo mahal ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya si Kristo na kanyang anak upang magkaroon tayo ng liwanag sa buhay. Sabi pa dito sa letter C tayo, nais ng Diyos na maging malaya tayo. Dahil nakita ng Diyos na lumbok na tayo sa kasalanan, nais ng Diyos na maging malaya tayo sa kasalanan. Kaya, isinilang si Kristo. Kung ating babasahin din sa Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinuog ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, nais ng Diyos na iligtas tayo. Kaya, nangyari na ipinanganak si Kristo upang tayo maging malaya. Ang tanong, tunay ba tayo naging malaya ngayon? Hindi ba tayo nasa ilalim pa ng kautusan? Hindi ba tayo nasa ilalim pa ng mga sabi-sabi? Ang nagsasabi? Diba? Nais ng Diyos na maging malaya tayo sa lahat. At siya lamang ang ating kaligtasan. We celebrate Christmas because of God's favor. I-celebrate natin ang Panginoon dahil kinalulugdan tayo. I-celebrate natin ang kapanganakan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Pangatlo po na
rason kung bakit celebrate natin ang Panginoon. Christmas. We celebrate Christmas because God with us. Diba sa 28b, sabi ng anghel, sumasa iyo ang Panginoon. Yan ang sabi ng anghel kay Maria. Matapos sasabihin, magalak ka dahil kay kinalulong ng Diyos, paglaw sinabi ng anghel, sumasa iyo ang Panginoon. Sa buhay natin ngayon, nasa atin ba ang Panginoon? Sa tuwing mag-celebrate tayo, nasa atin ba ang Diyos? Napapurihan ba natin ang Diyos? Sa tuwing mag-celebrate tayo ng Kapaskuhan, napapurihan ba natin ang Diyos? Sa ating pagdiriwang, naruwalhati ba natin ang Diyos? Yun ang dapat nating pagdililayan tuwing Christmas. Tuwing mag-celebrate tayo. Kasi kadalasan nakikita ko, talagang hindi na nakapokus doon sa Panginoon yung pag-celebrate nila ng Christmas. Paano natin sineselebrate ang Christmas sa bawat pamilya? Naging kalugod-lugod ba ito sa Panginoon? Nagawa pa natin sa bahay ng Panginoon sa ating pag-celebrate ng Christmas? Nung ipinanganak si Kristo, ating tinanggap ang Diyos, ating tinanggap si Jesus. Dahil sinabi dito, ipinanganak ang ating dakilang manunukos dito sa Matthew 1:23. Ipinanganak ang ating dakilang manunukos. Tayong mga Kristiyano nag-celebrate sa kapanganakan ng Panginoon. Alam ko, tinanggap natin si Jesus Kristo. Tinanggap natin ang Panginoon kabilang personal natin na paraligtas. Dahil tinanggap natin ang Panginoon, ayon sa Juan 1:12, makita natin, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, we celebrate Christmas because God with us. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Tinanggap natin ng Diyos. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, dapat mayroon tayong gagawin. Mamuhay tayo na katulad sa Panginoon. Kaya sabi sa 2 Korinto 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bago na siya nilalang. Ang dating buhay ay lumipas na, dumating naman yung bago. So, bagong buhay. So, dapat makita sa ating buhay, kung isinilang si Kristo sa sanlibutan, dapat isinilang din si Kristo sa ating buhay. Dapat ipinanganak din si Kristo sa ating buhay. Kung ipinanganak si Kristo sa ating buhay, dapat makita sa ating buhay ang kabaguhan, katulad kay Kristo. Pero kung sabihin natin na isinilang si Kristo sa ating buhay, sa ating puso, sa ating damdamin, subalit malayo ang ating ginagawa, hindi tayo totoo magsasabi na si Kristo isinilang sa ating buhay.
We celebrate Christmas because God with us. Letter B, dahil ang Diyos ang tanging nating gabay. Kung ating babasahin sa, di ko na nilagay dyan sa ano kasi mahaba na. By the way, nahirapan akong umaga na yan. Tinuruan ako ni Pastor na mag-download na, ano ba yun? MPS ba yun? Ano ba MPS? Yun, nahirapan ako. Halos isang araw ako nag-aral. Ay, dumating si anak ko si Buday. Tinuruan niya ako. Pero nung pag-alis niya, nung mag-init ako, ay, gumanyan yung letter, di ko na may balik. So, nahirapan ako para lang magagawa ng